Alleluia, 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 Alleluia. Nawa sa inyo'y manahan salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag po nating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito na muling tinutuligsa si Jesus Nazareno ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya kung anong otoridad o karapatan ang nagbigay sa kanya upang gumawa ng mga bagay na ito, ang magpagaling sa mga may sakit, ang gumawa ng mga himala at kababalaghan, at pati magpalayas ng mga demonyo. Alam po ninyo, labis ang
pagkainggit ng mga pinuno ng Hudyo kay Jesus Nazareno. Lalong-lalo na nakikita at napapansin nila na napakaraming tao na ang nakikinig at sumusunod kay Jesus Nazareno. Ito po ang katotohanan na kalulungkot isipin na may mga taong imbis na maging masaya para sa iba ay inggit ang naghahari sa kanilang mga puso. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ito ay isang katotohanan laganap sa ating lipunan na imbis na maging masaya tayo sa mga taong gumagawa ng mabuti at nagtagumpay sa buhay, inggit pa ang naghahari sa ating mga puso. Minsan, kung sino pang gumagawa ng mabuti, siya pa ang napapahamak. Minsan, kung sino pa ang may mabuting hangarin at intensyon, siya pa ang sinisiraan at hinihila pababa. Kung sino pa ang mabuti, siya pa ang pinag-iisipan at ginagawan ng masamang balak. Minsan, hindi lang ordinaryong pagkainggit, gumagawa pa sila ng mga bagay na ikasisira, ikakapahamak, at ikalulugmok ng mga taong mabuti. Tulad na lamang ng pinunong ito, nais nilang ipapatay si Jesus dahil sa sobrang inggit at ang mga ito ay kanilang isinakatuparan. Subalit lagi nating tatandaan, mga kapatid kay Kristo, magtagumpay man sila sa kanilang masamang plano, sa bandang huli, mangingibabaw pa rin ang dakilang plano ng Diyos. Uulitin ko po, minsan akala natin doon na lang natatapos ang paggagawa ng masama ng ibang tao. Pero laging iisipin, magtagumpay man sila, panandalian sa kanilang masamang plano, sa bandang huli, mangingibabaw pa rin ang kapangyarihan at katarungan ng Panginoon. Pagmasdan ninyo, ang kamatayan ni Jesus, ang akala nila, tagumpay nila. Subalit, hindi nila inasahan na si Jesus Nazareno, pagkatapos ng 3 araw, muling nabuhay. Nagtagumpay ang kabutihan at hindi ang kasamaan. Lagi nating iisipin, kailanman hindi magtatagumpay ang masama. Laging mabuti ang mangingibabaw, laging mabuti ang magtatagumpay. Mga kapatid kay Kristo, gawin nating inspirasyon si Jesus Nazareno. Ipinakita niya na ang isang mabuti, kahit nasa gitna ng kasamaan, mananatiling mabuti. Hindi siya nagpaapekto, hindi siya magiging masama dahil masama ang nasa paligid niya. Subalit sa gitna ng kasamaan, magniningning pa rin ang kabutihan. Ibig sabihin, ang mabuti kailanman hindi mababahiran ng kasamaan. Ang mabuti sa bandang huli, palaging magtatagumpay laban
sa kasamaan. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.